Good morning. Merry Christmas. At salamat sa Panginoon, dinala tayo rito na maaga, mga kapatid. No? Every time na ako po'y magtuturo sa Sunday School, nangihinayang ako dun sa mga Kristiyanong, they just don't mind being late. You know? Sayang naman po sayang. Yung information na dapat po natin matutunan pero we're missing it, no? May pribileyo naman tayo and the opportunity is always open to learn pero we're missing it, no? Nakakapanghinayang po yun. But anyways, nandito tayo kaya namnamin natin ang mabuti ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Amen? All right, so you turn your Bibles now in the book of Matthew. The book of Matthew. Matthew chapter 1. We'll begin reading from verse number 1. Yung ayaw na ayaw niyong basahin. Alright? Pero kailangan po natin basahin yan. Bahagi yan ng salita ng Diyos. Dapat po tayo magka-interes po rito. Alright, Matthew chapter 1, beginning from verse number 1. Alam nyo, mahirap basahin talaga itong mga pangalan, lalong-lalo na kung ang Bible ninyo ay hindi po yung self-pronounced edition. Kasi ito pong may mga Bibles na tinatawag na self-pronounced edition na tinuturo sa atin kung paano natin ipopronounce yung mga pangalan. No? Kasi talaga minsan mahirap po yan. But anyways, ngayon ay babasahin ko po ito at susundam nyo na lamang po. Okay? Are you with me na? All right. Here's what the Bible says. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham begot Isaac, and Isaac begot Jacob, and Jacob begot Judas and his brethren. And Judas begot Phares and Zara of Thamar. All right. Now, if you have your marker, markahan niyo po yung salitang Thamar. Okay. And Phares begot Ezrom, and Ezrom begot Aram, and Aram begot Aminadab, and Aminadab begot Neazan, and Neazan begot Salmon, paborito ninyo, and Salmon begot Boaz, and Rechab, and Boaz begot Obed, and Ruth, Obed of Ruth, and Obed begot Jesse. And Jesse begot David the king, and David the king begot Solomon of her that had been the wife of Uriah. Speaking to kanino? Bathsheba, you're right. Okay? So, yan ang titignan nyo mga kapatid. So, markahan nyo po yung mga babae niyan. Pinamarkahan ko po sa inyo kanina si Tamar, and now, nandiyan po ngayon si Bathsheba, the wife of Uriah. Bagamat hindi po binanggit dyan, pero yan po yung tinutukoy po dyan. And Solomon begot Roboam, and Roboam begot Abiah, and Abiah begot Asa, and Asa begot Josaphat, and Josaphat begot Joram, and Joram begot Ozias, and Ozias begot Joatham, and Joatham begot Achaz, and Achaz begot Ezekias, and Ezekias begot Manasseh, and Manasseh begot Ammon, and Ammon begot Josias, and Josias begot Jeconias and his brethren about the time they were carried away to Babylon. So, tandaan niyo po in verse number 11 kasi meron po yan sinasabi dyan sa verse number 17 na babasahin po natin mamaya. Okay? And after they were brought to Babylon, Jeconias begot Salathiel, and Salathiel
begot Zerubbabel, and Zerubbabel begot Abiud, and Abiud begot Eliakim, and Eliakim begot Azor, and Azor begot Zadok, and Zadok begot Achim, and Achim begot Eliud, and Eliud begot Eleazar, and Eleazar begot Mathan, and Mathan begot Jacob, and Jacob begot Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Now, verse number 17, so all the generations from Abraham to David are how many? 14 generations. And from David until the carrying away into Babylon are another 14 generations. And from the carrying away into Babylon unto Christ are another 14 generations. So in total, we have 42 generations here bago natin makita o bago lumabas ang Panginoong Jesucristo. Alright? Now this is so important mga kapatid kasi lalong-lalo na ay this is Christmas seasons that we need to learn more about Christmas. You know, and mamaya ipapaliwanag ko po sa inyo kung gaano ka-importante po ito. Okay? Tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga anak, sa presensya po ng inyong mga anak, higit sa lahat sa inyo pong presensya, sa inyo pong ipinangako sa amin na kami po, Panginoon, na inyong mga anak, you will always be with us. Sapat pinangako niyo po sa amin that if there are 2 or 3 or more gathered in thy name, thou art in the midst of us. At salamat, Panginoon, sa good night rest na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you for giving us another day. Thank you for this day. Thank you for giving us what we need in all the provisions that we have, oh God. Lahat po ito ay kinikilala po namin na ito po lahat ay galing sa inyo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, Panginoon. We need to know more of you. We need not just about you, but we want to know more personally, Panginoon, sa ating relasyon bilang anak po ninyo at kayo po ang aming tagapagligtas. O Diyos Ama, kayo po ang aming Diyos na kinikilala na kayo po ang nagkaloob sa inyong bugtong na anak, na ang Panginoong Kristo na maging tagapagligtas po namin na isang anak ng Diyos na siyang diniklarang hari ng mga hari. Thank you, O God, for providing us the information that we might know Him more. Thank you for this book. And bless this study this morning. Please give us wisdom that we could be able to grasp all the truth that we need to learn. These all things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, everybody pay attention, mga kapatid, at dito na po tayo, tuloy-tuloy ang ating pag-aaral, no? And sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay una sa lahat, ang binasa po natin is the first book of the 4 Gospels. Okay? There are 4 Gospel books. There are 4 books of the Gospel. All right? What are those? Number 1, say louder. Number 2, number 3, number 4. All right. Now, listen. The book of Acts is the continuation of the Gospel of Luke. Okay? Now, bagamat, of course, hindi ho yan tinatanggap ng iba, but napakarami pang information, mga kapatid, si Luke patungkol sa gawain or sa ministry ng Panginoong Jesucristo. Okay? Now, listen carefully. You have to understand kung bakit meron pong 4 Gospels. Okay? Now, ang 4 Gospels ay nagsasalita po yan lahat patungkol sa Panginoong Jesucristo. Now, si Luke, nagdagdag po siya ng Acts, the book of Acts, at pinapakita po doon ni Luke, mga kapatid, yung result ng gospel ng Panginoong Jesucristo. Kasi makikita niyo na po doon is all about the works of the Holy Spirit. It is the acts of the Holy Spirit, the acts of the Holy Spirit in the lives of many believers. Okay? Now, bilang pag-aaral po at panahon ngayon ng Christmas, this is Christmas time, Christmas season,
I think we need to understand more about Christ. No, para hindi po sa pamamagitan po ng pag-aaral na ito, maiiwasan po natin ang maling impormasyon. At kung maiiwasan po natin ang maling impormasyon, maiiwanan po natin ang maling or maiiwasan natin ang maling selebrasyon. Ulitin ko po, pag naiwasan po natin ang maling impormasyon, maiiwasan po natin ang maling selebrasyon. Okay? Kasi pag hindi po natin naiwasan yan, biktima po tayo ng maling impormasyon, biktima po tayo ng maling selebrasyon. You see? So napakaraming impormasyon na dapat po tayong matutunan. Ngayon, so makikita nyo po, ang four gospels nito ay hindi nyo, ito po ay inilagay individually based on the agenda of the writer. And the agenda of the writer is based on the needs of the audience. Okay, nakuha niyo po yun. Okay, yung pong topic, yung pong subject, yung pong usapin, okay, yung pong usapin ng mga writer ay nakadepende po. Bawat writer po nito, katulad ni Matthew, Mark, Luke, and John, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanya po silang objective. Mayroon po silang kanya-kanyang idea or kaisipan patungkol sa Panginoong Kristo. Tandaan po natin, ang mga taong ito ay nakasama po nila ng personal ang Panginoong Kristo. And so, dinescribe po nila ang Panginoong Kristo, ipinahayag po nila ang Panginoong Kristo ayon sa pangangailangan ng kanilang mga audience or ng kanilang mga kinakausap. Okay? Now, usually, kung hindi po kayo gaano pang interesado sa bagay na ito, pero nais ko pong sabihin sa inyo, let me get your interest, mga kapatid. Pag nagkikwento tayo, mga kapatid, patungkol sa araw natin, o pagka kinumusta tayo kahapon, kumusta yung hapon mo? Alright? So, depende po yan sa kausap natin. Kaya yung maglagay kayo ng 4 na kausap niyo, nagtatanong sa inyo tungkol sa kahapon ninyo, may sasabihin kayo sa kanila na magkakaiba. Alright? Kasi kinakausap niyo ang mga taong iba naman. Iba ang gusto nilang malaman at iba ang gusto mong ipaalam. Di ba? So minsan, precise po tayo doon sa isang tao kung ano talagang ginawa natin sa kahapon, and then sa isang tao naman ay kakaiba kasi may gusto tayong ipaalam sa kanya na kakaiba rin. Di ba? So same thing po dito sa 4 Gospels of John, 4 Gospels in the New Testament. See? So makikita nyo po mga kapatid, si John, when you start from John, makikita nyo, si John very theological. In other words, pinakita niya ang pagka-Diyos ng Diyos, pagka-Diyos ni Kristo. Kaya mapansin nyo, ang start ni John ay ang sabi ni John sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. See? So, kakaiba po yan. Then, makikita nyo naman po si Mark, mga kapatid, ay wala kayong makikitang kapaskuhan patungkol sa Christmas, the birth of the Lord Jesus Christ. Sapagkat si Mark ay nagsimula po siya nung malaki na ang Panginoong Kristo. Alright? So, si Luke naman, mga kapatid, makikita niyo po na si Luke ay may kumpletong impormasyon patungkol sa kapanganakan ng Panginoong Kristo, but he started from John the Baptist. Did you notice that? Okay. Ano sundan niyo, mga kapatid? Alright, now listen, dapat magkaroon po tayo ng interes sa bagay nito kasi napakahalaga po nito. No? Kasi baka mamaya naghahanap tayo ng impormasyon bakit hindi magkapareha si Luke at si Mark, bakit hindi magkapareha si John at saka si Matthew, ganon. So again, meron po silang different agenda because they have different audience. Did you get that? Alright. So si Luke, ganun po ang start ni Luke. Pero si Matthew ay kakaiba po. Bakit po ganun nag-start si Luke? Because si Luke, ang kausap po ni Luke ay mixed audience.
Most of his audience are Gentiles. Pero meron din po doong mga Jew, mga kapatid. Okay? Now, so makikita natin na napakahalaga ito kasi dapat makita po nating mabuti yung kung paano sinimulan ni Luke yung kapanganakan ng Panginoong Kristo at kung paano niya hinayag ang Panginoong Kristo. Okay? Now, again, pagka may mali tayong impormasyon, magkakaroon tayo ng maling selebrasyon. Yan ang key. Yan ang key, mga kapatid. Kaya kinakailangan, mapapansin nyo, lagi ko pong tinuturo sa inyo ngayon yan, sa panahon ng Christmas, kasi masyado tayo nadadala ng emotion at hindi po tamang conviction. Alright? So, kaya naubos na yung pera natin, at the end of Christmas time, we're empty. Not just our pockets are empty, but even our hearts, that's the sad of all. You see, yan ang nakakalungkot sa lahat ng bagay. The saddest na pwede hong mangyari sa atin ay maging empty ang puso natin after Christmas. See, na hindi po natin nakuha ang message, kaya paulit-ulit na lamang po yung Christmas time natin. Alright? So did you get the point? I hope nasusundan niyo po yung point natin, mga kapatid. Okay, sino si John? Anong sinulat ni John? Anong sinulat ni Mark? Okay? Si Mark wala gaanong laman patungkol sa Christmas, but si Luke, maraming laman. Si Luke, mga kapatid, kumpleto, detalyado ang kanya, pero nagsimula siya kay John the Baptist. Okay? Now, how about Matthew? Bakit ganun si Luke? Sapagkat ang audience niya ay mixed audience. Okay? Karamihan ng kanyang audience ay Gentiles. Okay? Now, anong dapat ipakita niya sa Gentiles? Ipakita niya dapat yung mga miracles, ipakita niya dapat, makikita niyo si Luke, napakaraming illustration, mga kapatid. Napakarami siyang binanggit patungkol sa Panginoon sa Kristo na illustrated. Okay? Now, how about Matthew? Si Matthew naman po, mga kapatid, very deep yung kanya pong pagpapahayag sapagkat particularly ang kanyang audience ay mga Hudyo, Jews. Kaya mapapansin niyo, mga kapatid, si Matthew ay nagsimula sa genealogies. Okay? Kaya kasi sa atin parang baliwala. Kaya nga bihira yung nagbabasa. Pagka nakita niyo puro pangalan ito, parang ang tingin niyo hindi inspired. Di ba? Kaya hindi na kayo nagbabasa nito. Ang hirap pa, lalo na yung mga pangalan na binasa natin. Sabi ko nga sa inyo, kung ang Bible ninyo ay hindi self-pronounced edition, napakahirap basahin kaya yung mga ganyan. Zechariah, di mo malalaman kung Shechoniah, yung iba. Kaya nga yung ibang mga preachers sa television, nanonood kayo kung magbasa ng Biblia, babasahin niyo yung First King, sa alip sabihin ng First King, one king, two kings. So, mga ganon. So, pero kung tutusin, pag alam nilang letter yan, dapat babasahin mo the first letter and the second letter. Ganon. Alright? Are you following me or you're learning? Alright. Ngayon si Matthew, ang audience niya particularly are Jews. And because they are Jews, they are more interested in genealogy because for the Jew, mga kapatid, genealogy is very important because genealogy determines your destiny. All right? That's for the Jew. Ulitin ko po, mga kapatid. For the Jews, genealogy determines your destiny. Okay? It's so important. Kaya makikita nyo rito ngayon, mga kapatid, binanggit niya si Abraham. Now, why did Matthew mention Abraham? Bakit napakahalaga na dapat i-mention ni Matthew si Abraham? Sapagkat si Abraham ang nagpapatutuo na siya ay isang Hudyo. Okay? Kung ikaw ay nanggaling kay Abraham, you must be a Jew. See that? Now, and then he mentioned David here. Bakit kinakailangang i-mention niya si David? Because Messiahship ay nanggaling sa lahi ni David. Yun ang prophecy. The Messiahship. So if you are going to be the Messiah, you must became from David.
Yung lineage mo dapat nanggaling kay David. Yung lahi mo ay dapat nanggaling kay David. So hindi ka pwedeng mag-claim na kiniklaim mo ngayon kung hindi ka nanggaling sa dalawang ito. Jesus Christ cannot claim who He is and who is going and what He is going to be, okay, if He did not come from Abraham and from David. Nakukuha niyo po? So this is very important. Kaya nga po mga kapatid, ipinapakita ko po sa inyo, at kung inyo pong aaralin na mabuti ko, inyong bibigyan ng attention pag-aaral na ito, this study mga kapatid is before the birth of the Lord Jesus Christ. Di ba? Before the birth of the Lord Jesus Christ. Kasi doon na sa birth na ng Panginoong Kristo, kung mapapansin nyo, nandyan na ho lumabas ang mga claims. At yung mga claims ng Panginoong Kristo na hindi na po siya pinaniwalaan. Okay? Katulad mamaya mga kapatid, I'll be preaching about the manger. Okay? The manger, what lessons we can learn from the mangers. There must be a reason, or there must be reasons why the Lord Jesus Christ was born in a manger. And that reasons will become our lessons. Lessons in our life that we need to learn. Now, sa part na ito mga kapatid, na sa genealogy, so makikita po natin na ang Panginoong Kristo hindi siya pwedeng mag-claim na kanyang claim kung hindi siya nanggaling dito. In fact, napakarami pong discourse yan. Sabi ng Biblia, kung mapapansin niyo po mga kapatid, kung naalala niyo nung si John ay nagbabaptize mga kapatid, binabautismo niya ang Panginoong Kristo in chapter 3 na ng book of Matthew. Can you recall that? Nare-recall niyo po ba yung baptism ng Panginoon Kristo? Naalala niyo? Okay, saan po nakalagay yan? Matthew chapter 3, beginning from verse number 13. Okay? Now, makapapansin niyo po yan mga kapatid, na ang Panginoong Kristo, na si John ay binabaptize ang Panginoong Kristo, and there came what? Pharisees. You see? Na ang sabi ng mga taong ito ay gusto rin lang magpabaptize. You see, pero ang sabi ng Biblia, sabi ni John sa kanila, who hath warned you? In other words, yung warning is also a prophecy. It's also a form, or it is also in a form of preaching. Preaching of what? The message of the Lord Jesus Christ. So in other words, sinasabi ni John, sino ang nag-preach sa inyo about repentance? Because John was preaching repentance and baptism. Na kung kayo ang magpapabaptize na, kanino kayo narinig? Kanino kayo nakarinig ng patungkol sa baptism? Bakit kayo magpapabaptize? Wala pa naman kayong alam. Nakarinig na ba kayo tungkol sa repentance? Ano ang claim ng mga Pharisees? We came from Abraham. See that? That's a claim. Kasi para sa mga Hudyo, mga kapatid, mahalagang bagay ito. Mahalaga pag sinabi mong galing kay Abraham. You see? Now, ipinapakita ni Matthew na si Jesus Christ ay lahi at galing din kay Abraham. Therefore, He's a Jew. Now, pero ang sabi ng Panginoong Kristo, before Abraham was I. Okay? Pinapatunayan din ng Panginoong Kristo, hindi ako lamang nanggaling kay Abraham, but I am greater than Abraham. Na yun ang hindi kayang tanggapin mga kapatid ng mga Hudyo, kaya inuusig ang Panginoong Kristo. You see? Sapagkat grabe ang respeto ng mga Hudyo kay Kristo. Kay Abraham. And yet, darating ngayon, itong Messiah, itong Panginoong Kristo, mga kapatid, na magsasabi pa siya na I'm greater than Abraham. So, it's an insult sa kanila, lalong-lalo na pagka yung mga matatanda na, yung mga nanggaling kay, mga may daladalang batas ni Moses. You see, alam nyo ito, mga Pharisees na ito, araw-araw kapatid, dala-dala nila yan sa isang box, mga kapatid, yung batas ni Moses. You see,
At yung batas ni Moses, yung yun ang kanilang weapons to punish those who do not abide in the law of Moses. You see, yun din ay pagpapakita nila na sila ay religious leaders and sila ay qualified, mga kapatid, na maghusga ng tao because they have the box, they have the law of Moses. See that? And yet, pagdating sa Panginoong Kristo, sinabihan sila ng Panginoong Kristo, "Ye generation of vipers and hypocrites." You see that? So, nung lumapit sila kay John para magbaptize, sabi ng Panginoon, sabi ni John sa kanila, "What warned you to flee from the curse, from the punishment?" You see? What warned you? So, yun ang makikita niyo, mga kapatid. Inyong mababaybay na sinasabi ng Panginoon Kristo, "I'm from the lineage of Abraham. I'm from Abraham." So, sinimulan po yan ni Matthew rito, mga kapatid. And so, ang sabi ng Biblia, tumuloy-tuloy na po yan. And then, mapapansin niyo po rito, tumuloy-tuloy na yan. So, dapat galing siya kay Abraham para mapatunayan na siya isang Hudyo, para ma-qualify siya na dapat lamang siya ay anumang kiklaim niya, ay kiniklaim niya yun para sa mga Hudyo. Na, for example, siya ay gusto niyang mag-minister sa mga Hudyo. Alright, you cannot minister the Jew if you are Gentiles. Because ang Gentiles, mga kapatid, ay mababa yan sa tingin ng mga Hudyo. You see? So, kaya kinakailangan maging Hudyo siya para mag-minister siya sa mga Gentiles. Pero kinakailangan din siya, mga kapatid, na manggaling kay David para paniwalaan siya na siya nga ang Messiah. So, makikita niyo po, nakikita niyo kung gaano kahalaga itong mga bagay na ito. And yet, makikita niyo, aside from that, talagang ito po ay prophecy na talagang siya ay pinadala ng kanyang ama. Remember what the Bible says in the book of John chapter 3 in verse number 16. "For God so that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life." Who is the gift? Jesus is the gift. The only begotten Son of God. Pero makikita niyo po, mga kapatid, dito, napakarami pong nangyari. Again, we're talking about something before the birth of the Lord Jesus Christ. Kaya hindi madali ito. Now, ang unang-unang binanggit po rito, the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. So sa madaling sabi, mas nauna si Abraham kay David. Pero dalawa silang unang-unang binanggit kasi sabi ko sa inyo, mahalaga yan para sa mga Hudyo. Okay? Now, doon pa lamang po kay Abraham, nakita nyo na po ba ang problema? Alright, anybody here can tell we're talking about in Sunday school right now? Alright. Is there any problem doon sa panahon ni Abraham? You remember? Okay, ano problema ni Abraham, mga kapatid? Sarah was barren. And they were stricken of old. Diba? Stricken of age. Matanda na sila. So napaka-imposible na, mga kapatid. Pero makikita nyo, may lumabas pa rin mula kay Abraham. Kay Sarah, sinapupunan ni Sarah. Di ba? So, makikita nyo rito, talagang merong nangyari. Alright? Makinig na mabuti. It would be better, mga kapatid, na pag pumasok kayo na simbahan, sabi ko sa inyo, sikapin yung may matututunan kayo. Do not come. Don't you come here for a fellowship. You came here to learn. Okay? Alright. So never mind your friends, never mind kung sino man ang matagal nyo nang nakakita, makinig kayo ng mabuti. Okay? Alright. Now, so makikita nyo, dito pa lamang, may problema na. Alright? Now, after that, makikita nyo, mga kapatid, si David. Pagkatapos, mga kapatid, ni Abraham na may problema sa pagiging barren ni, come on, Sarah. Okay, it's an old story. You must, kinakailangan kilala nyo na sila. Okay? Pag hindi nyo nakilala si Sarah, mga kapatid, it means matagal na kayo natutulog sa simbahan. Okay?
Alright. So problema na ho yan. Kung yun ang binanggit ni Matthew rito, mga kapatid, malaking problema na. Bakit? Sapagkat si Sarah ay baog. And then matanda na silang dalawa. Alright? Got it there. Pagkatapos po niya, sino sumunod na binanggit? Si David. And then si David, mga kapatid, alam naman po natin na may problema si David. An adulterer. Okay? Sino ang binanggit dito, mga kapatid, na kung saan lumabas si Solomon? Kasi lumabas dito si Solomon. Kanino lumabas si Solomon? Kay Bathsheba. Na hindi po asawa ni David, kundi asawa ni Uriah. You remember that? Okay. But listen, lumabas si Solomon. At mula kay Solomon, lumabas, mga kapatid, si Joseph, of course, si Jacob na, pinasinis-short ko na lamang po, si Joseph na, nandoon na po yun. Pero pag napansin nyo, may mga babae pa po yan na hindi na ho ipinasok, mga kapatid, ni David. I'm sorry, ni Matthew. You see, sapagkat ang tinignan niya rito, yung mga lalaki. Ganun naman po kasi mga kapatid, kasi yung seed ay nanggagaling sa lalaki. Okay? Kaya nga kakaiba ang kakaiba si Mary, kakaiba ang Panginoong Kristo kasi hindi siya lumabas mula sa seed ng lalaki, kundi lumabas siya sa seed ng babae. Wala namang seed ng babae. Diba? But anyways, tanggalin po natin yan. Dito lamang po tayo. Pagkatapos po rito, mga kapatid, nagtrabaho ang Diyos, you know, and as a result of this, ano po ang naging resulta, mga kapatid? Ang resulta, makikita po natin na lumabas na po si Joseph at si Joseph ang naging asawa, mga kapatid, ni Mary. But listen, why is this important? Sabihin natin di ba pastor, nung nagsama naman sila, ay buntis naman na nagdadalang tao naman na si Mary? Yeah, pero it is still illegal, mga kapatid, na magsama na mga anak si Mary na walang asawa. So kaya ang Diyos ang nag-provide sa kanya. Di ba? Kinausap, mga kapatid, si Mary at saka si Joseph ng angel. Di ba? Na parehas sila napapayag. Parehas sila may question. See that? So, ang makikita po natin dito, ipinakita rito yung sa verse number 17, yung pong yung generational setup ng Panginoon na kung saan talaga siya lalabas. Now, this is very important because back in those days, mga kapatid, like if you are a priest, hindi ka pwedeng maging priest not until na ititrace mo ang sarili mo doon sa Levites. Okay? So that is very important. Kaya ngayon makikita natin yung generation, ang sabi ng Biblia rito, pinapakita rito yung lineage, mga kapatid, ng Panginoong Kristo para mapatunayan na siya talaga ang qualified at siya talaga ay pinadala ng Diyos, na siya talaga ay binigay ng kanyang Ama. Ang nakikita lamang natin doon sa John 3:16 is very short. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That's all we know. He is the only begotten Son of God. Pero kung paano lumabas yung begotten Son na yun, mga kapatid, we must know it. We must learn. Bakit? Lalo pa nating ma-appreciate kung paano ibinigay ng Ama yung kanyang anak. Grabing ka-imposible yan sa pasimula pa lamang kay Abraham. Tapos dumaan kay David. Now, tignan niyo mabuti ang pagdaan niya kay David, mga kapatid. Kinakailangan pa ni David maging murderer. Kinakailangan niya pang kasamahin ng asawa ng iba. You see, that's another story. But listen, that is God's sovereignty. Yeah, I don't know. Are you listening? Now, tingnan niyo mabuti, mga kapatid. Pansinin natin mabuti kasi napakahirap unawain ito kung hindi mo kilala ang Diyos. I mean, this talk much about the sovereignty of God. You see, what God wants or wills, kapatid, ay lagi pong nangyayari. Ano man ang gustuhin ng Diyos, karapatan niya po yan, mga kapatid.
Alright? So makikita nyo, sa kabila ng lahat ng pinakita ko po sa inyo, ay nangyari at lumabas pa rin ang Panginoong Hesukristo. So imagine, kung titignan nyo ang istorya, mga kapatid, ang dami mong katanungan. Pero kung titignan mo yung nangyari sa buhay ng tao, wala ka ng tanong. The fact ngayon na tayo anak ng Diyos, na tayo ay may assurance ng langit, na tayo ay merong kaligtasan, mga kapatid, na tayo ay merong buhay na walang hanggan, na ngayon ay may enjoy natin yung buhay ng Panginoong Kristo na binigay sa atin. Remember what the Bible says, For the wages of sin, I like this passage here, na lagi natin ginagamit, mga kapatid, sa atin pong soul winning. For the wages of sin is what? Death. Yun sana ang sa atin. But the gift, you see, the gift of God is eternal life. Which is, na kanino? In Christ Jesus. Nasa Panginoong Hesukristo. In other words, pag tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo, nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin yan? You can live the life of the Lord Jesus Christ without looking back, tracing back sa kanyang pinanggalingan. Kasi kung iti-trace back mo, yun ba yung kapu-apuhan ni David? You see that? Yung ba yung anak, yung ba yung si David, di ba? Yung kanyang lolo sa lolo, sa lolo, sa lolo, sa lolo, sa lolo, lolo, ha? Di ba ang napangasawa nun ay si Uriah, ay ang naging kinasama niya ay si Bathsheba, nasawa ni Uriah. Ang sama ng background. Yeah? Kung iti-trace back mo, pero nung lumabas ang Panginoong Kristo, mga kapatid, makikita niyo, mga kapatid, na ang Panginoong Kristo ay kasagutan sa lahat ng ating pangailangan. Na maging yung kanyang pinanggalingan, ay yun din ang kasagutan. Can you see, can you understand, mga kapatid, this story? So kasi itong mga bagay nito, mga kapatid, napakahalaga na sa panahon ng Christmas, ngayon natin dapat matutunan. Ngayon dapat natin isipin na ganito palang nangyari sa Panginoon Kristo. Talagang kinakailangan siyang lumabas. Lumabas talaga eh. Sa kabila ng barren na gano'n Sarah, and then ngayon, ganun ang nangyari kay David, pero kinakailangan dumaan siya kay Abraham, kinakailangan dumaan siya kay David, na kung titignan mo si Matthew, bakit kasi sinulat mo pa yung dalawa, si David dyan? Bakit hindi ka lang sana naglaktaw? May mga nilaktawan siya rito, mga kapatid, na kababaihan, mga kapatid. You see, in fact, kanina pinatandaan ko sa inyo sa Tamar. I hope you understand kung sino sa Tamar. And then actually, I think 5 women na hindi po gaano binanggit ni Matthew, or binanggit ni Matthew para lamang makita na po natin na napakahalaga at kapahintulutan talaga ng Diyos na lumabas ang Panginoong Kristo. So, para sa akin, hindi ko titignan yung negative, ang titignan ko yung positive, na sabihin ko, mabuti na lang lumabas. Mabuti na lang lumabas. Diba? So mamaya, mas lalo nyo maiintindihan po yan, mga kapatid, sa ating mensahe. But listen, here's the thing, kapatid. Nang sineselebrate natin ngayon, makikita po natin yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. Tinitignan na lamang natin yung kapanganakan ng Panginoong Kristo. Pero pag tinignan mo before the birth, ganito pala ang nangyari. Ito pala yung mga pinanggalingan. Mas lalo mo ma-appreciate yung birth. Kung alam mo kung ano ang nangyari before the birth. Bago sa kapanganakan ng Panginoon Kristo, ito yung mga pinanggalingan niya, ito yung mga nangyari. Then, pagluwal sa kanya, doon mo masasabi, mabuti na lang lumabas. Kung hindi lumabas, sana kung kay Sarah pa lamang, stop na eh. Pero, listen, may kita niyo, mga kapatid, it is really the guidance, the work, and the sovereignty of God. You can see that there's really God. Imagine na
Itong sa pangyayaring ito, kapatid, nakamtan po natin ang pinakamatinding pangangailangan natin. Ito yung pinakang matinding pangangailangan natin. Ito yung bagay na ito, kaligtasan. You see, na ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Pero doon pa lamang na bago mangyari yung kaligtasan, mga kapatid, ay grabe na. Pero walang nakapigil sa kapangyarihan ng Panginoong ng ating Diyos. Walang nakapigil, walang nakaharang, kapatid. Kaya niyang buksan ang womb ni Sarah. Kaya niyang pagbungahin ang mga matatanda na nagsasaba. You see? And then kaya niyang bigyan ng magandang reputation ang nasirang reputation ni David. You understand that? You see, nasira man ang reputation ni David, pero kaya niyang ayusin. Pwedeng mayroong magandang lumabas doon sa hindi magandang reputation ni David. See that? Para lamang magkaroon tayo ng kaligtasan. Salamat sa Panginoon na kung hindi lumabas ito, wala tayong kaligtasan ngayon. Lahat pa naman nagsisimula dyan. Di ba? So, nawa kapatid, sa pag-aaral na ito, makikita ninyo na kaya ang sabi ng Biblia, after that 14, pagkatapos ni Matthew, may salaysay, yung 42 generations na yon. Ang sabi na dyan sa verse number 18, now the birth, now the birth of Jesus Christ was on this wise. Di ba? So makikita nyo, napakahalaga na, after that generations, after that matinding dinaanan na henerasyon. Now think about your generation kung paano kayo lumabas, mga kapatid. Alam nyo, may henerasyon po ako na hindi nyo alam. Okay, na hindi ko na kinakalang sabihin sa inyo. Maybe nasabi ko to sa ilang mga kasama ko. You know, may henerasyon po ako na hindi ko na dapat isasabi sa inyo, pero ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na nagtagpo ang nanay ko at ang tatay ko. Na kung hindi sila nagtagpo, wala ako ngayon. Di bali na sanang wala yung iba kong kapatid, pero wala ako ngayon. See, now, kaya yun po ang pinakamaganda. Imposibleng magtagpo. Na-imagine niyo po ba yan kung paano nagtagpo? Imagine niyo ngayon. Bibigyan ko kayo ng problema ngayon. Yung iba sa inyo nakakatuwa, yung iba sa inyo nakakaasar. Bakit sila pa ang nagtagpo? Bakit yung nanay ko pa, tatay ko nagtagpo? Yung iba sa inyo, sabihin nyo, nung nagtagpo ang tatay ko at nanay ko, kahihiyan ang nangyari sa kanila. Pero salamat nung pinanganak ako, pwede pala akong gamitin ng Panginoon. See that? So you understand? Now, this is a great encouragement sa ilan sa atin po, mga kapatid. Maring nandun ka pag naisip mo si David, tapos he took advantage of Bathsheba. Kasi ginamit niya yung kanyang kapangyarihan bilang hari. See? Hindi niya naman nililigawan si Bathsheba eh. Pinadampot niya lang si Bathsheba. See? So yung mga ganong istorya, mga kapatid, hindi si Bathsheba, asawa ni Uriah, at pinapatay niya si Uriah para mapangasawa niya na si Bathsheba. And yet, naging tulay yun para lumabas ang Messiah. Nakakalungkot ang istorya, no? Pero salamat pag inisip mo kung ano nangyari sa buhay mo ngayon. Paano ka binago ng Panginoon? Paano ka nagkaroon ng maayos na buhay ngayon? Paano ka nagkaroon ng maayos na pag-iisip ngayon? Nasaan ka sana ngayon kung hindi ka ligtas? Pero ang kaligtasan ay na kay Kristo. At si Kristo ay nanggaling kay David na napanganak si Solomon, na si Solomon ay naging anak ni Bathsheba. Oh, man. Alam ko kung gumagana ho, mga kapatid, ang intellect ninyo sa umagang ito. Kung gumagana ang inyong mga intellect sa umagang ito, my goodness, this is unbelievable, but this is real. Amen? Totoong nangyari. Hindi po ito biro-biro, mga kapatid. Okay? You are sitting in this auditorium because you're saved. You know?
That's what I'm hoping. Ligtas. Pero pag tinignan nyo, so, you understand na because of salvation, di ba, prophecy pa lang yung salvation, may mga nangyari ng magaganda. Hindi pa namamatay ang Panginoong Kristo, may mga nabago na. May mga imposible na naging posible. How much more nung namatay ng Panginoong Kristo? Nakuha nyo? Ito yung mga nangyari para mailabas lang ang Panginoong Kristo. Ngayong nalabas na ang Panginoong Kristo, anong hindi pwedeng mangyari? May mga possible na mangyari. See? Nakuha niyo yung sinabi ko? Noon, napaka-imposible na mga anak pa si Sarah. Napaka-imposible na lumabas si Solomon, na si Solomon, mula kay Solomon, lumabas na, dulo na tayo, kay Joseph. Saan si Solomon ang galing? Anak ni Bathsheba, na kinasama ni David na hindi niya pa naman asawa. Di ba? So, napaka-imposible yung mga bagay na ito before the birth of the Lord Jesus Christ. And Jesus Christ was our Messiah. He is our Messiah. He is our Savior. And the life that we are living in today is not our life. It is the life of the Lord Jesus Christ. Remember what the Apostle Paul said. Galatians 2:20. You know that? I'm crucified with Christ. Nevertheless, what? Yet not I, but Christ what? Liveth in me. So, akalain mo yung buhay na pinamumuhay natin ngayon ay hindi ating buhay. Ito buhay ni Kristo na pinagkatiwala sa atin. Pero saan ang galing? Di ba? Purihin ang Panginoon. Amen? Yeah. God knows best. Di ba? Alam ng Diyos kung anong the best para sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang dapat nating gawin. Alam ng Diyos kung anong maganda sa buhay po natin. Amen? Pag pinangako ng Diyos, talagang mangyayari. See? This is God's sovereignty. Amen? Did you get something here? Amen. I hope you learned something here. Mahalaga po ito. Actually, sinortcut ko lamang po ito. May mga bagay pa tayong dapat alamin. Pero sa mga susunod, ay aalamin po natin na mabuti yan in details. Kaya, wag niyong gagawing simple lang ang Sunday School. Wag niyong sasabihin na hindi importante ang Sunday School. You can learn a lot from Sunday School. Amen. Para kayo nakaupo mabuti sa classroom ng PSS. Yeah. All right, shall we all stand, please? Dakilang Diyos, marami pong salamat sa aming pong natutunan. Salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa wisdom na pinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat sa mga katotohanan na tinanggap po namin ngayon. Nawa'y manatili po ito sa puso at isipan ng aming mga anak, ng iyong mga anak. At upang sa araw-araw na pamumuhay po namin, ito po ang gagawin po namin at more importantly, O God, most importantly, ay sa panahon ng celebration ng Christmas, ay hindi po kami magkakamali, Panginoon, because we got the right information. Sapagkat meron kaming tamang impormasyon, hindi po kami kayang linlangin ng maling selebrasyon. We will celebrate our Christmas for your own glory and honor. We will always honor you, O God, this Christmas season. In Jesus' name I pray. Amen. All right, again, did you learn something? Amen, amen. At magpapatuloy po tayo, aawit po tayo, and tuloy-tuloy po ang atin pong pag-aaral. Page 158, Wonderful Grace of Jesus. Page 158, Wonderful Grace of Jesus. On the first stanza, ready, sing. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. How shall my song describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the Master's grace.
even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. I'll magnify the precious name of Jesus, praise His name. Second stanza. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Chains have been asunder, giving the liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, greater than the mighty love of sea. So, for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. I'll magnify the precious name of Jesus, praise His name. Last stanza. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defied. By His transforming power, making God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity. And the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, greater than the mighty Lord of for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Amen. Please be seated. Magandang umaga po sa inyo lahat. Are you happy this morning? Amen. Amen. And at this point ay ating pong kikilalanin ang ating pong mga first-time visitors. And as of this time, we have a total of 49 first-time visitors this morning. Palakpakan po natin. Amen, amen. Para po sa amin po mga bisita, ay kagalakan po namin na makasama po namin kayo ngayong pong umaga po na ito. That's why if this is your first time here in our church, would you please stand up? Maaari po ba na kayo po ay tumayo kung kayo po ay bisita namin ngayong pong umaga? Sige po, wag po kayo mahiya, tayo po kayo. At kagalakan po namin na makilala po kayo, kagalakan po namin na makasama po namin kayo ngayong pong umaga po na ito. Amen. Palakpakan po natin ang ating po mga bisita. Amen. Welcome to the Baptist Church of Taguig, CSI. And kami po ay nagpapasalamat po sa Panginoon na pinaunlakan niyo po ang aming pong imbitasyon. At kami po ay nananalangin na hindi lang po ito ang huli, kundi ito po ang simula ng pakikipag-aralan niyo po sa amin. Kaya mamayang hapon po ay we would like to extend our invitation to you at sa mga susunod pa na araw ng aming pong pananambahan. And you are very much welcome to be here as a part of this family. Maraming salamat po. Palakpakan po natin muli ang ating po mga bisita. At manatili po kayo nakatayo. Kami po lahat ay tatayo para kamayan po kayo. And to welcome you in our church. Brethren, let's make them feel welcome. And after you shake their hands, magkamayan po tayo sa isa't isa as we spread the good spirit and right attitude this morning. And also, greet each other a Merry Christmas. South Corner, magandang umaga po sa inyong lahat. South Corner, good morning. Local and international, magandang araw po sa inyo from Las Vegas, sa Huecas family. Hello po at sa mga kapatiran po natin
And nandiyan dyan pa sa South Corner, magandang umaga po sa inyong lahat. And also from the North Corner, good morning, North Corner. Amen. East Corner, good morning, local and international. Magandang umaga po sa inyong lahat. And lastly, the West Corner, local and international from Japan and New Jersey. Magandang araw po sa inyo, Sister Pauline and the Fernandez family. At sa mga ibang kasamahan pa po natin na nandiyan dyan sa Google Meet, ang ating pong mga kasundaluhan under the leadership of Sir Cesar De Ocampo. Sir, magandang umaga po at sa inyo po mga kasamahan. Amen, amen. Facebook Live audience, good morning. And ganoon din po sa ating YouTube live broadcast, Tatay Romy, Nanay Kaba, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po na nandiyan